Alright, welcome back mga ka-homemade para sa pag-trading natin dito sa Forex market. At ang gagawin natin dito sa video na to ay ang part 2 ng pagparami natin sa isang malikit na account which is ay $6 lamang ano. Ito po ang part 2 na gagawin natin. So, base dito sa structure ng market, as usual po ay naked chart pa rin ang gagamitin natin dito para mas masusundan nyo kung ano ang dapat gawin at para rin makita nyo, may apply nyo sa sarili nyong pag-trading, dun sa sarili nyong account, So, ang gagawin natin dito, ang matututunan mo, ang i-share ko sa inyo ngayon dito sa video na to ay kung paano i-locate ang continuation of the trend. Ibig sabihin, continuation of the trend, so base dito sa structure ng market na to, obvious na uptrending si market. Right? Ngayon naman, gagawa ko ng isa pang resistance area. Kailangan natin gumawa ng resistance area. Tingnan natin ang resistance area, So, base dito sa resistance area na ito, nag-break na siya dito sa resistance area na ito. At nung nag-break siya, although nagkaroon dito ng simpleng breakout lamang at bumabalik ang mga candlesticks. Ang mangyayari nito ay posibleng nangyari. So, pumunta na siya dito sa baba na ito. Ayan. And then, posibleng susunod na mangyayari nito kasi ito ay fresh support itong area na ito. Kaya big possibility nito ay pagkatapos dyan ay tutuloy ito pataas. Which is ay magiging continuation of a trend ito, Magiging continuation of a trend siya. So, yan yung mga big possibility na tinitingnan natin. Or pwede rin dumiretso na siya dito sa trend line natin. Dumiretso na siya dyan. And then, saka ito, sisi pa ulit pabalik, going up. So, yan yung mga big possibility na tinitingnan natin. So, this will be a continuation of the trend. Parang ganun ang mangyayari nito. Pero, ganun pa man, kailangan pa din natin tingnan ito pagdating dun sa market. Sa actual charting natin, sa market na mismo. Okay? So, ang binibigay ko sa inyo ngayon dito ay ang big possibility na mangyayari. At ngayon ay i-actual natin ito at gagawin natin ito doon mismo sa cellphone kasi mas magandang mag-trading sa cellphone dahil convenient. You can trade anywhere at any time. So yan ang matututunan mo dito sa video na to, kaya stay tuned lamang. At kung bago ka lang sa channel na ito ay inaanyahan kitang sumali sa community na ito, Trading Ideas PH. Mag-subscribe ka lang at i-click mo na rin ang notification bell for more video updates dito sa pag-trading natin sa Forex market. Okay? At kung sakali mang nagtatanong ka kung ano ang broker na gamit ko, ang gamit ko po dito ay si OctaFX, which is ay isa po ito sa mga napakaraming nakuhang award dito sa brokerage natin, either sa crypto market man yan, sa Forex market, ay napakarami po ang nakuhang awards nito. Isa po ito sa most trusted broker dito po sa Asia, okay? At kung sakali mang interesado ka sa pag-trading dito sa broker na gamit ko, si OctaFX, ay i-click mo lang ang official link ni OctaFX dyan sa baba ng video natin, sa description or sa comment section natin. At mag-register ka lang. And then, pagka nag-deposit ka, ay makakakuha ka ng 100% deposit bonus. Or, madodubli po ang kung magkano man ang dineposito mong amount. Ang minimum deposit pala dito ay $50. Okay? Kapag ka nag-deposit ka ng $50, magiging $100 na po ang trading account mo. Okay? So, let's go na! Right, welcome back mga ka-homemade para sa pag-trading natin dito sa Forex market. At andito ako ngayon sa USD CAD, which is ay nasa H1 ako ngayon, Titingnan natin ang magiging daloy ng market ngayon dito. H1. Dito natin, grabe. Obvious naman na uptrending ang daloy ni market base dito sa H1, Pero ganun pa man ay
kahit nag-uptrend siya, kasi dito sa volume ng mga candlesticks na ito, ay titingnan pa rin natin ang magiging daloy nito pagdating ng US session, ano. So, andito na siya sa resistance area na to, no. Nung tumama siya dito sa dulo ng candlesticks na ito, ay nag-dump na siya. Okay. So, dito sa resistance area na to, ay bumaba na siya. Ngayon naman, kasi mangyayari nito, big possibility nito ay umangat ito pagka nag-touch siya dito sa support area na ito. Tingnan natin. Okay. So, ito ang support kay level na ito. Which is, ay malaking posibilidad na pumunta siya dito sa area na to. At pagkatapos, ay magbabounce siya. Babalik ulit ito siya para sa continuation for the strong trend, which is ay ang bullish trend, ano. So yan yung mga tinitingnan natin na big possibility. Pero tingnan din natin yung magiging movement nito pagdating ng US session. Kasi sumipa si market nito. Or kung mangibabaw si Canadian dollar ay tingnan na natin kung sino yung magiging mas malakas mamaya pagdating ng US session, ay siya yung mangingibabaw. So, hindi muna tayo magbibitaw ng entry ngayon. Naglagay lang tayo ng support and resistance para sa bounce momentum mamaya pagdating ng US session. Ang gagawin ko dito ay sasabay ako sa agos ng daloy ng trend mamaya, no? Konting-konti na lang. 8 minutes to go para sa US session. At saka tayo sasabay pag entry. Nag-bounce siya pagdating dito sa minor support area, no? Pero tingnan natin. So, ang gagawin natin dito para hindi gaano humaba ang video natin ay pause lang muna tayo. Balik tayo later para hindi gaano humaba ang video natin. Okay, tingnan natin itong puhunan natin ngayon ay meron lang tayong 11. Nag-umpisa po tayo dito. Kung nasusubaybayan nyo ang videos natin ay nag-umpisa lamang tayo dito sa $6 at ngayon ay meron na tayong 11, ano? Balik tayo dito sa chart kung ano na ang nangyari nito. Malapit na, so balik tayo. Pause lang tayo, balik tayo later pagdating ng yung session. Okay, ang gagawin ko dito as of now, magbabay ako. Kailang malapit na siya sa resistance area. Babantayan lang natin. Kung sakali man pagdating dito sa resistance area natin ay bumalik siya, no, or inirespeto niya ang resistance kay level na to, ay mag-close tayo. So as of now, ang gagawin ko, buy. Okay. Tingnan natin, masyadong malikot ang market. Antabayan na natin dito sa resistance kay level na ito kung ire-respeto niya ito. Kung sakali mang mag-break siya dito sa resistance
area na ito ay tutuloy na ito para sa resistance natin doon sa taas, sa day 1 resistance natin, ano. Tingnan na natin. Nung nag-touch siya sa edge, resistance sa edge 4i, bumalik siya pababa. Scalping lang tayo. Kasi nag-hit na siya dito sa RSI natin sa H4. Big possibility nito ay tumulay ito pababa. Okay? Tingnan natin kung sumipa yung market sa US session. Magkaroon ng continuation to the upside movement. Tingnan natin kung hanggang saan ang ilalakas ng ang CAD ngayon sa gabing ito. Kung mangibabaw pa rin ang bullish trend, malakas, pumapatak na, meron na tayong kapiranggot na profit, pawang bumalik ulit, ano. So mukhang naibabaw ang buyer, pero huwag tayong makampante. Kung sakali man mag-touch siya dito sa resistance kay level natin at nag-bounce back siya, magko-close tayo. Kahit para hindi ganong, para ma-prevent natin ang malaking losses. So, malaki na yan. Nag-lose ka ng $1 ay malaki na yan kasi $11 na lamang ang pondo natin. So, pause lang muna tayo, balik tayo later para hindi ganong mahaba ang video natin. Okay, so far so good. Ay nag-success yung pag-analyze natin ng chart na this will be the continuation of the uptrend, pero wag po tayong magbunyi kasi nag-uumpisa pa lang at ito nga tumutulak na siya pababa ulit. Ano pa man, ibababad lamang natin. Oh no, oh yes, pero okay lang yan. Tingnan natin. Tabayan na natin kung this is just a temporary. Kapag tumuloy-tuloy ito pataas at na-break itong resistance kay level natin, itong area na to, resistance kay level natin dyan, kapag na-break niya yan ay didiretso na ito to continue the bullish trend, ano. Pero kapag narespeto naman niya ang resistance scale level na ito, ay magkakaroon ito ng pullback. Okay. Mula dito sa minor support, umangat, at kapag bumalik siya papunta dito sa resistance scale level, then it happens na nag-bounce siya. Ibig sabihin yan ay putol na ang nito, magpupullback siya ng malakihan katulad ng nangyari dito sa isang na to, area na to, ano, nagpullback siya ng malaki. Okay, tabayanan lang muna natin kung may ibababa ang bullish situation or ang bullish corner nito, ang buyer section. So as of now, ay meron na tayong $1. Success po yung naging analysis natin na magkakaroon ito ng bullish movement dahil sa bullish continuation pattern chart na ito, ano. Tingnan lang natin kung hanggang saan. Maglalagay ako ng mamaya na. Pagdating sa pagdating sa resistance key level ay maglalagay ako ng break even. Maglalagay ng break even mga magkano ba? Pag hanggang dito masyado pang maaga, 37,243.
137,245. 137,245. So, yan yung binabala ko, ano. Tabayan na natin kasi pwede na natin kunin niya ang $1 na yan para madumagdag doon sa ano natin, puhunan. Kung bago ka lang sa channel na ito, ay inaanyahan kitang sumali sa community na ito, Trading Ideas PH. Mag-subscribe ka lang at i-click mo lang ang notification bell for more video updates natin para sa pag-trading natin na libre. At live po ang mapapanood nyo, ano. Mula doon sa naked chart from the start ay masusundan mo kung ano ang mga ginawa ko, ano. Kaya may apply mo din doon sa pag-trading sa sarili mong account. Okay, balik tayo. Nasa resistance area na tayo. At meron na tayong 1 and 54. Antabayan na lang muna natin kung sakali mang mag-touch siya dyan. Nag-touch na siya, nasa resistance key area na siya. 1 and 63, 1 and 65. Okay. 1 and 65. Tingnan natin. Okay. Close na lang muna natin. Kunin na muna lang natin to. Close tayo. Para makakuha tayo ng profit. Okay. Nakakuha tayo ng $1 mahigit. Balik tayo. So ayan. Nag-pullback na nga siya. Kagaya ng inaasahan natin ay magpu-pullback ito. Nag-pullback na nga siya. Di bali nakakuha tayo ng... So pause lang muna tayo para hindi ka humaba ang video natin. Okay, balik tayo. So ito na yung nangyari ngayon, ano. Nagkaroon na siya ng malilit na candle. The possibility nito for a pullback na, ano. Ito tayo sa H4 ay naglabas na siya ng mga maliliit na candle. Although nagkaroon siya ng ang red candle na ito ay nagkaroon ng buntot for a lower price rejection. Pero kung babasihan natin yung RSI natin ay nasa side na siya ng overbought. The big possibility nito ay so antabayan na lang muna natin kasi baka mabulaga tayo. Pwede tayo dito mag-sell, ano, kasi nasa overbought na ang formation natin dito sa RSI, ano. Kumita lang tayo ng $1 and $40. Pwede na yun. Kasi medyo alanganin ang market ngayon. Hindi mo na tayo magsisell. Wala pang confirmation for sell entry. Nag-touch siya sa resistance kagaya ng inaasahan natin kanina na kapag ka nag-touch siya dito sa resistance area magkakaroon ito ng pullback. Ganon pa man. Tingnan natin, wait natin ang more confirmation. So wala pang magandang confirmation. So yun lang muna, no, hanggang dito lang muna tayo. Kasi medyo alanganin ang galaw ni market. Huwag tayo makipagsapalaran sa pag-trading dahil konti pa lamang ang account natin na ito. Pinapadami pa lamang natin, ano. Okay na yung $1 and $40 sa isang entry lamang. Dapat mag-entry tayo ng sigurado. Okay? At medyo mahaba na ang video natin. I hope na nakatulong ito sa inyo, guys. Napaka-simpleng strategy ang napanood nyo ngayon pero profitable naman ito. Kung sakali bang useful, nakatulong sa inyo ang video na ito ay pakilike po ang channel na ito at mag-subscribe ka na rin. Yung mga comment nyo ilagay lang dyan sa comment section natin. Okay? Alright, balik tayo, guys. So ito na ang current situation ngayon. Ano? Bumulusok na siya pababa as expected. Ano? Na pagka nag-touch siya dito sa resistance key level natin ay big possibility for a pullback nito. Pero hindi ako sumabay kasi ang inaantabayanan ko nito ay yung buy entry. Since uptrending ang daloy ng market, ano? Kaya buy yung ginawa ko kanina at hindi na ako sumabay sa pag-sell. Okay. So ganun pa man, success yung naging pag-analyze natin ng market na magpapump ito kaya sumabay tayo ng pag-buy entry.
Okay, so I hope na nakatulong po sa inyo ang video natin ngayon at kung sakali mang useful ay pakilike po ang channel na ito at ilagay mo lang dyan sa comment section ang mga comment ninyo. Okay, so hanggang dito lang muna at medyo mahaba na ang video natin. Good luck po sa inyong lahat and thank you for watching guys.